So ayan, what's up guys? So my name is Rainier and for today's video is gagawa tayo ng isang very important. This nagawa na namin siya here in midterm lab 3 and it's all about to secure registration and login page in using Python. So, tingnan natin tong description. Ayan. So here it said that the description that simulation lang siya, not an actual registration. So a simple user registration and login process. So there will be a registration and a login process. It allows user to register by entering their full name, username, and what type of user. It could be an admin or the user. And secure a password with a specific requirement at late 8 characters, upper, lower, and special character. So the user must retype their password to confirmation. So need daw i-retype. And finally, log in using the correct password. The program includes password validation, retry limits, and clear feedback messages for incorrect input. Ensure security and appropriate user input handling. So basically, para ma-try natin 'yan, lipat tayo sa ating 'yan, dito sa ating Visual Code. So, nakikita niyo naman sa title ng program, so, custom. Kasi ako mismo yung registration ko daw siya. So, registration ni Kuya Rain yun. So, ang goal lang naman natin dito is, hindi lang basta kumuha ng info. So, kailangan din natin mag-validate nung inputs ni user. So, titignan natin kung tama ba yung user type. Okay, and gagawa tayo ng isang um, super strict na password checker. Kasi sabi nga eh, kailangan 8 characters, may upper, lower, and special characters. Then, kailangan din siya ng limit pag nag-fail. Kailangan 3 beses lang. If nag-fail, bawal na siya. So, try na natin i-break yung each code. Okay? So, ito yung first part. Ito, yan yung first part. Okay? Simple lang yan kasi ano lang naman yan, mag-i-input ka lang. So, para dun sa first name, yung full name, and then yung ating username. Then, pagdating dito sa 6, ayan, pababa, diyan na nagsisimula yung ating um, madugo-dugong um, codes. So, i-break natin siya. No? Dito naman sa while true, itong while true, ayan, yung papunta dyan sa baba, hanggang dito sa, it's all about the user type. Okay. So, naka-loop siya. Basically, paulit-ulit itong manghihingi ng user type hanggat hindi tama yung sagot mo. So, there are different types of cases. We have the admin, user, mahaba yan. So, hindi tayo gumamit ng function dyan. Okay. So kailangan muna, basically buong, itong buong block na to, kailangan niyang, ang ginagawa niyo is, habang nag-enter siya, chine-check niyo if ito ba is pasok dito sa requirements na to, yung user type ba na tinype mo is pasok ba siya.
If hindi, babalik lang siya ulit dito. And if, halimbawa, admin na puro caps lock, then pupunta na siya agad dito sa pangalawang while. Okay? So as you can see, we have um, past attempts. Okay, bakit may past attempts? Yan yung ating limit. Okay? Doon sa ating code para dito sa password. Okay? Nagigets nyo ha? So para mas magets nyo pa siya, basically, ginagamit siya dito ng loop. Okay? So gumagamit tayo ng while true loop, then ulit-ulit nyo lang hinihingi yung user type hanggang sa tama na yung sagot ni user. So kung baga, yung yung if statement kasi dyan is yung nagche-check kung yung in-input ba ni user is admin or user. So kahit anong case pa yan, lower case, upper case, or title case, diba? Basta tumama lang isa dyan, papasok siya. Other than that is invalid. So, maglo-loop lang siya again kasi nga mali yung in-enter mo hanggang sa makapasok ka. Okay? So, ganun lang siya. Dito na, tapos etong break, bakit ba may break dyan? Anong nangyayari? Ano bang ginagawa niya? So, yung break na command na yan, is yan yung parang, basically siya yung ticket natin palabas ng while true. So, ginagawa niya is, ititigil niya lang yung pagtatanong ng enter user type. Halimbawa, mali ka lang mali. So, halimbawa, um, nakapag-enter na siya ng isang admin. So, tumama na. So, si break, siya yung magsa-stop. Okay? Kumbaga, yun na yung ticket mo. O, meron ka na pala. Okay? Pwede ka na mag-proceed sa another part ng code. So, ganun gumagana si break. Okay? Ayan. Tapos, ito naman, punta naman tayo dito sa tinatawag, kanina kong in-explain na past attempts. Okay? So, ito yung medyo complex kasi siya na part ng program. Since yung password validation, binibigyan natin siya ng user ng 3 attempts. Okay? Kaya tayo may 3 because nababawasan yan. So, dito, and alam mo medyo mababa siya. Mahaba, hindi mababa. Kasi marami siya. Bakit ang daming conditions? Eto, we have the len. So, ano bang ginagawa niyang len? So, una kasi yung len or yung tinatawag na length sa Python is, ang sabi niya lang here is, dapat, dapat yung characters natin is more than 8. Okay? So, ganun lang ginagawa niya. If, then, if hindi mo nasunod yung criteria, ano ulit yan, enter your password. Then, halimbawa, 7 lang yung 7 characters lang. So, ang gagawin niya, ipiprint niya to. Kasi hindi mo na-meet yung condition niya na 8 dapat. So, password must be password. So, try natin para mas mag-gets niya. Okay, so ito yung sabi ko, yung full name. Enter a user. 1, 2, 3. Enter a type. I'm a user. Password, Rainier. Okay na, Rain lang. Ganun gumagana si Len. Okay? So, chine-check niya kung 8 characters ba yung ating um, in-input na password. Ngayon, punta naman tayo dito sa pangalawa, which is yung lower case, is to lower. Okay? So, chine-check niya lang nito kung dapat kasi merong lower case. So, try natin yung Rainier.
Try ulit natin. Rainier. Hi. Sabi dito, um, password must have at least one lower character. So, gumagana siya. O, ano tong ano? Oops, you already have reached your password dito. It means, syempre, pag namamali tayo, hindi niya na-meet yung criteria sa kahit anong conditions dito, nababawasan tong pass attempts natin. So, ang nangyari dito is, since nakatatlong try na tayo, which is, yung ginawa yun, nag-zero na siya. So, pag na-reach niya kasi yung zero, pag na-reach niya yung zero, gagana to. Okay? Pag na-reach niya yung equal to zero, magpiprint na to, then mag-e-exit na yung program. Oops, you have reached your password limit. Try again. So, balik tayo dito. Tapos na tayo sa lower. Si upper naman, ginagamit siya para ma-check if merong upper C yung password. Si digit naman, gina-check niya if merong numbers or digit dun sa ating password. If hindi mo pag walang numbers, magpiprint to. Magpiprint siya and then maminusan niya yung pass attempts natin. Ito naman si special character. So, ang ginagawa niya special character. So, dito sa condition, so, car in special character. Itong special character na to is variable. So, ang laman ng special character, itong mga to. Ito talaga yung literal na special characters. Ngayon, kina-check niya nung ating condition if yung password ba natin is merong special character na nandito. So, if wala siya dito sa mga to, ang mangyayari is magpiprint to. Password must have at least one special character. And try again. Then, magma-minus na naman siya dito sa ating pass attempt. Eh, bakit may continue? May continue siya kasi, bakit daw may continue? So, ginagamit yung continue para mag-continue lang siya mag-continue. Even na mali yung password mo. Okay? Magko-continue pa rin siya. But, if yung pass attempts mo is na-reach na yung zero, then mag-e-exit na siya. So, ganito yung nangyayari dito sa ating password. O for example, you have successfully create your password. So, yung password mo is already success. Pumasa siya sa lahat ng condition dito. We have the pumasa siya dito sa len, sa lower, upper, digit, and special character. Then, ang mangyayari niyan is, kailangan mo nang i-retype yung password mo. Then, you have 3 chances. 3 limits lang. Then, ang mangyayari is, dito is, pinasok mo yung password mo, retype password. Ngayon, if yung password mo is not the same as the retyped password, then magpiprint to. It's look like your password didn't match. Please try again. Then magma-minus siya dito. Pass attempt retype. Then, pag na-reach mo na yung zero, ito, na-reach mo siya, and then mag-e-exit yung program. But, if parehas na yung password and retype password is the same, then magko-continue siya. Ibabato siya dito. Then, ipiprint ipiprint. Okay? And then, ipiprint na lang yung ano dito, yung pinaka-account mo. Okay? Then mag-ano na yun, mag-e-exit na yung program. So, itry ulit natin siya. So, my name is Rainier Kahayon. Username is Rain123. User type. I'm a user. Okay, password ko. So, try natin ng walang special character.
Rainier 12, yun lang. Sabi dito, yung password must have at least one special character. Kasi wala tayong special character, so hindi nag-match yung alem. Ito, hindi nag-match yung special character na condition. So, try ulit natin. Eh, yan lang. Must at leave one number. So, hindi daw siya nag-match. Hindi siya nag-match dito sa condition na to. So, as you can see, ito na yung pangatlo natin. Pangatlong try na natin to. So, Rainier at. Okay. So, sabi dito, password must have at least one number. And then sabi niya, oops, you have already reached your password limit and try again. So, bakit naging gano'n? It because na-reach na natin yung ating pass attempts na tatlo. As you can see, 1, 2, 3. Na-reach na natin yung, yung limit. So, i-try natin yung tama na. Again, Rainier, Nahayon, Rain, 1, 2, 3. Ang may user. Password natin is Rainier at 1, 2, 3. So, yan yung password natin. Ayan. Nag-retype password na siya because naging successful na siya sa lahat ng conditions. Dito, sa lahat ng conditions na yan. So, binato na tayo dito sa ating retype your password. So, now, try nating mamali. Because we have 3 attempts ulit. So, Rainier, 1, 2, 3. Oops, didn't match. Try daw natin ulit. Try natin yung tama. Oh, try na. So, nag-match na yung password. So, kailangan nating mag-log in using the password. So, try lang nating maliin. Ring. Oops, it didn't match. Try natin yung right password. And as you can see, as you can see, um, so as you can see, nag-log in tayo with the right password. Display niya yung ating account. So, welcome back, Rainier123, yung ating full name and yung user type. So, ganun gumagana yung ating code here. Okay? So, I hope na intindihan nyo yung ating lesson. Okay? Yung ating lesson for midterm lab 3. Thank you.